Capricorn. Ituloy natin. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Let's see. Kabuhayan, kaperahan, love life, relationship, kaibigan, ko naman ang mga impluensya na nasa paligid mo. Capricorn. Collective reading para sa ating mga Capricorn, please. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading. Collective energy ng ating mga Capricorn, please. Collective energy ng ating mga Capricorn. Tinatawagan ko ang collective energy ng ating mga Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see kung ano meron para sa ating mga Capricorn. Pumapalag. Capricorn, negosyo. Let's see. Kabuhayan, kaperahan, relationship, friendship, trabaho, at kung ano man. Capricorn. You're trying to walk away? Bakit naglalayas ang ating mga Capricorn? Okay, so, may isang sitwasyon sa buhay mo na sabi mo parang walang choice but to walk away. Okay? You feel saddened by this energy. Hindi ito yung in-expect mo eh. Ibig sabihin, kaya ka nalulungkot while walking away, it's because gusto mong magstay, gusto mong ayusin, marami kang like naging pangarap and hopes na sana okay to. But it feels like, sabi mo, makakabuti with the sword of truth and victory to walk away, to detach, to parang self-preservation mode. Okay? You're trying to heal. I feel this is more on the feminine side. The feminine is trying to heal. Sobrang nasaktan. Sobrang kinu-question ng self-worth. Sobrang kinu-question kung kakayanin ba yung healing and adjustment by walking away from this. I feel this is a love connection. Okay? Maraming naging pangako, plano, pangarap. But it feels like even the tracking number hindi mabigay ng ating masculine. The masculine at this point of his life is being unreliable sa kanyang feminine. Okay? What's happening, masculine? I feel bago naman nag-decide ang ating mga feminine sa connection na to, nagkaroon ng matinding decision making. Okay? Plan A, plan B to stay or to go. But sabi ng feminine, kailangan na niyang gumawa ng bagong chapter or transformation. I feel nagsimula ang feminine about loving herself more, prioritizing herself, yung mga love na hindi kayang ibigay at suklian ng masculine. Sabi niya, positive transformation, pinaprioritize niya ang kanyang sarili and self-love. Any love na hindi niya natatanggap sa iba, sabi ni feminine, siya na. Sabi niya, masculine, di ka marunong magmahal. Ako na. Okay. Ginawa naman ng lahat ng alam na tama for this connection. Nagdala na maraming overthinking because I feel hindi pantay yung give and take sa relationship na to. Maraming kinu-question ang ating feminine here kung solid ba sa kanya si masculine or may mga nai-involve na ibang connections dito. Kaya parang yung love, it feels like hindi buo. Okay? Ipinaglaban na maging maayos, but I feel nagpatuloy ang mga hindi magandang gawain. Okay, someone is trying to move forward. Okay, may malinaw akong nakikita, hindi ko lalahatin. For most of you, may nakikita akong third party ang ating masculine. Okay, hindi ito isang beses nangyari, kaya sobrang na-hurt ang feminine at nag-walk away na, naglayas, nag-detach, lumayo. Okay? Harmony sa situation, to heal your heart chakra, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, amethyst crystal. Yung masculine, alam mo, ayaw niyang umalis. Pinipigilan niya si feminine. Pero hindi naman niya kayang mahalin ng tama.
Masculine, hindi pwede yung ganon. To ground your energy, to protect yourself from negative energy and evil eye, Madagascar Black Tourmaline, the black protection crystal. Okay? So, the reason for the reading here, someone feels unloved, unrequited, ang mga pagmamahal, effort, ang tiwala, at multiple chances na ibinigay. The masculine here has still a lot to learn kung paano niya mahalin ang kanyang queen. Na-disappoint din yung masculine, sabi niya, bakit hindi nagstay? Bakit ganun si feminine? Okay? The masculine feels so clueless kung bakit nag-empake ang feminine. Okay? But I feel parang nagkaroon lang ng stubbornness and parang hindi. Alam mo, nakikita ko kasi very open naman si feminine. Sabi niya, masculine, hindi ko yan gusto, na-hurt ako, nagsaselos ako, hindi ko gusto yung kasama mo. But si masculine, parang pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila yung sinabi ng feminine, hindi niya sineryoso. Now, na kumbaga nag-pile up yung mga resentment at na-hurt si feminine, nag-empake. Parang, sabi ni feminine, anong kinakagulat mo na na-fall out of love ako? Anong kinakagulat mo na ayaw ko na? Anong sinasabi mo, masculine, na walang problema? Okay? So, I feel the Capricorn recently nagkaroon ng overthinking about this. It feels so confusing kung ano man yung mga nangyari. The feminine in this connection feels na parang ginagaslight siya. Masculine, anong sinasabi mong ikaw ang hindi minahal, na ikaw ang hindi vinalue by walking away. Masculine, hindi mo ba naalala na 2 dekada na akong nagsasabing na hurt ako? Okay, pareho kayong nalungkot kung ano man yung nangyari dito. Okay? For most of the time, yung mga ganitong parang yung masculine hindi nakikinig, kala mo laging hindi sineseryoso yung mga bagay, umiiyak na si feminine pero inakap-akap just because napatawa niya si feminine and nagkaroon ng forgiveness just because nilambing akala ni masculine by just being intimate and by just like inakap-akap, naging romantic lang siya ng 3 araw. Sa feminine, akala niya nalutas na nun ang lahat ng problema sa relasyon. Hindi ganon. Dapat totoo yung pagbabago, hindi may expiry na 3 araw o 1 linggo lang na mabait. Okay. So, someone is praying here na sana magkaroon ng reconnection, reconciliation. Okay? Sabi ng feminine, hindi naman niya talaga gusto mag-walk away. Pero ano ba talaga yung gagawin niya? Sobra-sobra na daw yung pagbabaliwala sa kanya ni masculine. Someone is praying for reconnection. Pero sabi ni feminine, if babalik si masculine, dapat meron ng kasamang change behavior. Okay? Right now, Capricorn, I feel lagi mong kasama yung friends mo, may mga bago kang nakikilala, even sa trabaho. This is not just friends, also new business connections, okay? Sabi mo, focus na lang muna sa friends. Focus na lang muna sa mga taong who can help you build yung mga pangarap mo. Okay? Pero kung may makilala ka, sabi mo, okay lang naman. Pero hindi priority ang love right now. You're building your empire, your pentacle, your money, your bank account. Okay? Your person. Capricorn, your person. Focus din naman siya sa kaperahan, kabuhayan. Sayang no, kasi pareho kayong mukhang pera. Charot! Pareho kayong, like, yung parang business-minded or like, priority ang goals. Sayang, no? Sayang. Yung maturity lang sana na pag-adjustan. Your person is also prioritizing kapwerahan, kabuhayan, katulad mo. Nag-iisip din siya ng kanyang long term. At sabi nung person mo, Capricorn, kung ano rin naman daw yung nabibuild niya, para naman din ito sa taong makakasama din niya long term. Okay? But for now, I feel yung person mo, parang hindi siya ready for any committed connection, okay? Building the empire, yes. Kabuhayan, kaperahan. Building the bank account, yes. To commit sa relationship, mukhang hindi pa. Parang gusto lang niya companion, but commitment, mukhang nahihirapan siya na magbigay ng time, pagmamahal, kung sino man yung magiging partner niya, okay?
So may mga doubts ka pa rin. Sa lahat ng nangyari, may doubts ka pa rin kung naging tama ba yung break sa relationship, yung cool off, or yung separation na nangyari na to. Okay? Until the end of the year. Until the end of the year. I feel magkakaroon pa rin kayo ng pag-uusap. Pero hindi ko nakikita yung willingness na ayusin at i-move forward to a better situation tong relationship na to. I feel pareho kayong mukhang pera. Pareho kayong pinaprioritize nyo ang iyong kaperahan, kabuhayan, kung ano man yung binibuild. Especially sa side ng masculine, no? Hindi siya ready for anything serious or committed, pero sabi niya, unahin niya ang kaperahan. Trabaho, promotion, increase, komisyon, benta. Ganun din si feminine. Pareho kayong nalulungkot, alam naman ni masculine na maraming requirements, okay? Maraming bawal kapag pumasok siya sa committed connection. At sabi din ng feminine sa connection na to, kung hindi rin naman ready itong si masculine, okay lang naman sa kanya. So I feel pareho kayo nagkakasundo, no? Na priority nyo for now until the end of the year ang trabaho. Maraming hinahabol na deadline, quota, kung may expansion, maaari nyo maisip na if ever na magkaroon ng reconnection, maisip nyo na ay, nako, may away pa rin, hindi pa rin naayos yung ugali, hindi talaga, kumbaga, tubig at lamis, okay? The masculine in this connection, hindi ko pa rin naman kasi nakikitang ready to commit. The masculine is still nasa pagiging bachelor era at hindi pa siya tapos mag-explore ng other terrain. Hindi pa siya tapos mag-explore ng other continent. Lalagyan niya ng bandera. Na-conquer niya ulit. Okay? Hindi pa siya tapos. Okay? Marami pang hinahanap. Mga gusto pang adventure. Okay? So, I feel that's the best decision, no? Like, the good news and the bad news. Okay? It feels like not really peace talk. Maraming masakit na nangyari sa connection na to, pero tanggap nyo na hindi kayo ready sa isa't isa. Na pag pinilit nyo to, mag-aaway lang kayo. Okay? So, parang nasa limbo yung relationship na hindi nyo rin alam kung totally over na to or not. For now, I feel it would be best na bigyan nyo muna ng closure if you feel na tamang bigyan ng closure, okay? Again, kasi, kaya ayoko rin masyadong magbigay ng like fix na advice kasi karma nyo to eh. Whether you chose to stay, karma mo yon. Kung masaktan ka, alam mong pinili mo yung desisyon na yon kung bakit ka nasasaktan, and you have to be responsible sa consequences nung naging choice mo. Ngayon, kung maghihiwalay kayo at parang nasa limbo at hanging yung relationship na hindi nyo alam, be also ready kasi paano mo mako-call out yung person, bawal ka magselos kasi technically hindi kayo. Ngayon, kung i-close nyo tong relationship na to, nasa sa inyo pa rin kasi hindi ko rin alam ano ba talaga yung individual karma kasi this is a collective energy. Hindi ko alam yung individual karma nyo. Okay? Ayokong makatapak. Okay? So, do what you feel that's best for you. Pero ang nakikita ko lang, you have to be responsible kung ano yung magiging consequences ng actions because ang nakikita ko, hindi kayo ready for this connection. Okay? Pero hindi ko rin nakikita na totally close to, ha? So, let's see sa ating bonus reading. Bye-bye, Capricorn!